Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mga minamahal kong kapatiran sa pananampalatayang Islam, ako ho ay bumabati sa inyo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa mga minamahal kong kapatiran sa pananampalataya na mga kababaihan, sa mga sandaling ito pag-uusapan natin kung ano ang kaibahan ng pagsasagawa ng isang babaeng muslima ng umrah kumpara sa mga kalalakihan. Una, kung ang mga kalalakihan ay pinag-utusan na kung sila ay magsagawa ng umrah na magsuot ng puting suot, kagaya ng nakikita natin sa mga kalalakihan na kung saan kanilang sinusuot habang sila nagsasagawa ng umrah, ang mga kababaihan ay pinapayagan ng magsuot ng kahit anumang damit na kanilang magugustuhan, kalakip ng pagbabawal na ito ay magaya sa pandadamit ng mga kalalakihan. Pangalawa, ang mga kababaihan ay pinapayagan na sila ay magsuot ng medyas at sapatos kumpara sa mga kalalakihan na sila ay pinagbawalan na magsuot ng aliman sa mga ito. Sapagkat sa isang hadith na naisalaysay ni Aisha radhiyallahu anha, nalugod sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yurakhisu lin-nisa'i fil khuffain, katotohanan kanyang pinapayagan sa mga kababaihan na sila ay magsuot ng dalawang sapatos. Pangatlo, ang mga kababaihan ay maaari silang gumamit ng henna bago sila magsagawa o pumasok sa ihram, samantala ang mga kalalakihan ay pinagbawalan na gumamit nito. Pang-apat, ang mga kababaihan ay hindi nila maaring itaas ang kanilang mga boses habang sila ay nagsasagawa ng talbiya, samantalang ang mga kalalakihan ay pinag-utusan na kanilang itaas ang kanilang mga boses habang sila ay nagsasagawa ng talbiya. Ang mga kababaihan ay hindi nila maaring takpan ang kanilang mga kamay ng gloves at hindi nila maaring takpan ang kanilang mga mukha habang sila ay nagsasagawa ng umrah. Ang mga kababaihan ay maaari silang magsagawa ng umrah kahit pang sila ay nasa kanilang kabuuan ng bisita o di kaya ay sila ay bagong panganak habang isinasagawa ang umrah, sapagkat sa isang hadith, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pinag-utusan niya si Asma binti Umais na maligo at pumasok sa pagiging ihram o pumasok sa ihram samantalang siya ay bagong panganak sa miqat Dhul Hulayfa. At sa isang hadith naman, si Aisha radhiyallahu anha ay nadatnan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang kwarto, sa isang tabi, na kung saan ito ay umiiyak. Tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit ka umiiyak? Sabi ni Aisha, ako ay dinatnan ng aking kabuuan ng bisita. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pangyayaring ganyan ay isinulat at itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kababaihan na anak ni Adam, kung kaya't sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay maligo at pumasok ka sa ihram. Subalit, ang mga kababaihang ito na kung saan ay nanganak habang sila ay nagsasagawa ng umrah, o di kaya ay dinatnan ng kanilang mga kabuuan ng bisita habang sila nagsasagawa ng umrah, maaari sila mag-ihram, magsagawa ng umrah, subalit hindi sila maaring magtawaf, hindi sila maaring magsagawa ng tawaf. Ang mga kababaihan ay pinagbawalan na magsuot ng mga damit na kung saan ay magiging agaw pansin sa mga kalalakihan, o di kaya ay mapagtuunan ng pansin ng mga kalalakihan, sapagkat ito ay makakasira sa kanilang intensyon at sa kanilang kagustuhan magsagawa ng umrah. Wa hadha wallahu wa rasuluhu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.